Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 7 ng paggawa natin ng treehouse dito sa itaas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit natin itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil may mga bakod at bubong na yung ating treehouse mga kapugi, ay nagpasyang sumama dito ang aking asawa para makita ang ginawa kong treehouse dito sa itaas ng bundok. Dahil sa minsan lang siya dito sumasama sa akin, kaya mabilis lang siya ditong hingalin dahil sa medyo matarik itong aming dinadaanan mga kapugi. At mas mahirap pa ditong umakyat kapag basa itong aming dinadaanan dahil sa ulan. Ito yung madadaanan natin. Ang pagkakyat dito ay nakakahingal. Pero mas mahirap pa ditong umakyat, lalo na kapag meron kang binubuhat ng mga mabibigat. Pero kapag araw-araw mo naman ginagawa ito, ay nasasanay na rin dito ang iyong katawan. Matatanaman doon yung treehouse ko mga kapugi. At pagdating pala namin dito sa aming treehouse, ay inaalis pala ng aking biyanan itong mga kahoy dito sa palibot ng puno na pinagtatayuan natin ng kubo para maiwasan ang paggapang ng ahas dito sa mga kahoy na nakadikit dito sa sanga ng puno. Bago naman nakarating dito ang aking asawa sa itaas ng bundok, ay parang nanglalambot na itong kanyang mga tuhod. At kagad ko namang itinali itong dala kong bag para maiakyat na natin doon sa itaas. At kinuha ko na din dito sa kubo ang ating lutuan mga kapugi para may paglulutuan na tayo doon sa itaas ng puno. Ginawa ko lang din dito sa itaas ng bundok na karaang taon mga kapugi. Kung nakasubaybay kayo sa vlog ko ng paggawa ko nito, ay siguradong solid followers ko kayo. At first time dito umakyat ang aking asawa, kaya medyo natatakot pa siya dito nung una. Kaya sa unang hagdan pa lang ay medyo nalulula na siya. Pero pilit na pa rin dito umakyat sa ating kubo. At dito ko na din na-realize na kailangan pa natin ayusin itong hagdan dahil sa medyo nahirapan siya ditong umakyat. Balak namin mag-stay dito kaso hindi na pwede kasi medyo mahangin, delikado. Mamaya bababa na kami ng bundok. Pabasa ng ulan dito mga kapugo. Kailangan pa natin magdagdag ng bubong dito sa taas. Well, kita mo. Inaantok na yung kasama ko dito. Gusto mo tulog. Paano mangyari guys? Basa na yung sahig. Dahil sa mahangin dito at malakas ang ulan. At basa, madulas yung sahig natin. Abot dito yung basa oh. Sabi mo gagawa ka ng lamisa. Gagawa ka dito ng lamisa na maulan. Tawad ka lang kasi maulan, malamig. Malamig. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang umuwi. Malamig dito sa taas. Inantay lang namin na tumila lang ng konti ang ulan at makababa na kami ng bundok dahil dito delicades. Kakatila lang ng ulan tapos mamaya baka bubuhos naman ito ng malakas. Please. Yan, pababa na kami. Nababasa ng ulan yung kuha natin, yung lutuan. Kaya dadagan pa natin doon ng bubong. Dami pang aayusin. Dahil sa natuwa itong aking asawa sa ginawa kong treehouse, kinabukasan ay sumama siya ulit dito sa itaas ng bundok. Gusto niya lang dito magtambay at magpahangin dahil nare-relax siya dito sa ating ginawang treehouse. Habang tinatanaw dito ang mga magagandang tanawin. Sakto ay maganda ang panahon dito ngayon, kaya maganda magtrabaho dito sa itaas ng puno. Balak ko talaga dito ngayon gumawa ng bubong mga kapugi. Dahil kahapon pagpunta namin dito, ay nababasa dito yung kahoy at kawayan. Pero bago yun ay nuna ko munang lagyan ito ng mga harang para hindi tayo lumusot dito habang nandito tayo sa taas ng kubo. At hindi ko lang din dinikit itong mga kawayan dahil sa ito ay nasa gilid lang naman. Pagkatapos ko maglagay dito ng mga harang, ay sinimulan ko naman kaagad itong gumawa ng ating bubungan. Nanguha lang muna ako ng saglit ng mga kahoy dito sa palibot ng ating treehouse mga kapugi. Dahil sa naubusan na tayo ng materyales na karaan, ginawan ko lang din ito ng paraan. Diba? Para magpapakita ang view. Yung gagawin ko, alambre lang dito. Alambre lang. Ang diskarte ko dito mga kapugi ay gumawa muna ng frame bago natin ito lagyan ng anahaw. At hindi natin ito papakuan dito sa ating bubungan. Para kumapit lang siya ay gagamitan lang natin ito ng alambre. Para kapag nailagay natin ito ay pwede siyang mabuksan at maisasarado.
Okay. Init ng halik sa akin. Kaya bang ibalik ng bawat suklit? Bis na pinapakita ko sa kanya itong aking ginawa ay kumanta pa nga. Pagkatapos kong gumawa ng frame ng ating bubungan mga kapugi ay nilagyan ko na din kaagad ito ng anahaw para kapag umulan man ay hindi na dito mababasa. Sobra pa ito na anahaw na nakuha namin nakaraan. Akala ko nga hindi ko na ito magagamit sa ating treehouse. Okay, ito na mga kapugi. Tapos na yung bubong natin. Pagkatapos natin nilagyan ng anahaw mga kapugi, ay binawasan natin itong dahon sa ilalim. Gamit lamang itong maliit na gunting. Pinantay ko lang din ito sa paggupit ng dahon para maganda naman ito tingnan. Inalis ko ito para hindi makasagabal habang tumitingin tayo dito ng mga tanawin. Usok mo yung video. Dikit. Parang hindi ko gusto. Diba? Yan. Isugan lang na siya. Oh, buka. Diba? Let's talk about life. Pagka maulan, baba natin konti. May bubong na tayo dyan mga kapugi. At dyan lang tayo uupo para makita yung mga magagandang tanawin. Hindi na rin mababasa yung ating sahig dito. Ginawan ko na rin din ng paraan. Nilagyan natin ng plastic. Tinalian ko yan mga kapugi. Medyo mabigat pa nga yung ginawa kong bubong. Kaya nahirapan tayo magbukas. Pagka umulan mga kapugi, ibabaan lang natin yan ng kaunti. Tapos kapag matutulog tayo dito, isasarado lang natin yan. Diba? Ang ganda. Gamitin mo pa ba? Hindi na. Hindi, gamitin mo yan dito. Dito. Yan. Kita pa rin namin dito. Yan. Maganda dito magkape. Habang nakaupo dito. At least hindi na tayo mababasa dyan. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.